Madilim at tahimik ang isang gabi ng Nobyembre nang marinig ng mga kapitbahay ang malakas na sigaw mula sa loob ng bahay ng pamilya Villanueva sa Purok Sampaguita, Batangas City. Hindi pa dumadating ang liwanag ng araw sa dulo ng kalye nang may biglang dalawang lalaking nakasuot ng itim ay mabilis na tumakas sa likod na daanan, nakasakay sa motorsiklong walang plaka. Sa loob ng bahay, natagpuang nakahandusay sa malamig na sahig ng sala si Nestor, 41 years old, sugatan at wala ng malay. Namumugto ang kanyang ulo at may dugo sa sahig sa ilalim ng kanyang mukha. Sa kabilang dulo, si Cora, ang kanyang asawa, ay nakakulong sa kwarto kasama ang kanilang bunso. Nanginginig at hindi makapagsalita. Nagkalat ang mga gamit sa buong sala. Ang maliit na kahon sa ilalim ng kama ay nasira at walang laman. Para sa mga unang dumating, mukhang simpleng pagnanakaw ang nangyari. Isang maling gabi, isang maling bahay. Ngunit habang papalalim ang investigasyon, mauunawaan ng lahat na ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang desisyong ginawa ni Nestor ilang linggo pa bago ang gabing iyon. Si Nestor Villanueva ay tricycle driver sa Batangas City. Kilala siya ng kanyang mga kapitbahay bilang tahimik, matipid at mapagmahal na ama. Kasama niya sa kanilang inupahang bahay ang kanyang asawang si Cora at ang kanilang 3 anak. Walang malaking kita ang mag-asawa. Si Cora ay nagtatrabaho bilang labandera para sa mga kapitbahay habang si Nestor ay nag-ooperate ng kanyang tricycle mula umaga hanggang gabi. Mababa ang kita ngunit nagagawa nilang mabuhay. Para kay Nestor, sapat na ang makapagbigay ng pagkain at matiyak na ligtas ang kanyang pamilya araw-araw. Iyon ang buhay niya bago binago ng isang napulot na bag ang lahat. Isang Miyerkules ng tanghali, bandang 2:00, matapos ihatid ang isang pasahero sa bangko malapit sa plaza. Pagbalik ni Nestor sa kanyang tricycle, napansin niya ang isang itim na backpack na naiwang nakalagay sa upuan. Lumingon siya, wala ng tao. Ang pasahero ay nagmamadaling pumasok sa gusali at hindi na bumalik. Naghintay si Nestor ng 10 minuto. Wala pa rin. Kinuha niya ang bag at hinawakan. Mabigat. Nang ibaba niya ng bahagya ang zipper, nakita niya ang laman. Mga puting envelope, nakalagay ng maayos sa loob, makapal at tahimik. Sa ibabaw ng pinakamalaking envelope ay isang sulat. Nakasulat dito, "Para sa operasyon ni nanay, huwag bubuksan ng iba." Binasa ni Nestor ang liham ng 2 beses. Alam niya agad na pera ang nasa loob. Pera ng ibang tao. Pera na may layunin. Ngunit isinara niya ang bag at inilagay sa ilalim ng kanyang upuan. Nang gabing iyon, inilabas ni Nestor ang bag sa hapagkainan at ipinaalam kay Cora ang lahat. Napatigil si Cora sa kalagitnaan ng pagkain. Agad siyang nagsalita, "Ibalik at idulog sa pulis. May naghahanap niyan. May mayari na kailangang tulungan." Ngunit hindi sumang-ayon si Nestor. Itinanong niya sa kanyang asawa, sino ang magtitiyak na makakabalik ang pera sa tunay na may-ari kung isusurrender nila ito sa pulis. Pinilit niyang isipin ang lahat ng kanilang inaasahan sa buhay. Ang upa na huli na naman sila. Ang pagkain na palaging kulang sa katapusan ng buwan. Ang bubong na sira pa rin mula noong nakaraang bagyo. Ang pang-aral ng mga bata. Para kay Nestor, ito ay isang pagkakataon na hindi na darating pang muli. Nang bilangin niya ang pera sa loob ng bag ng gabing iyon, natuklasan niyang may kabuuang 1,700,000 piso. Hindi na niya isinurrender ang pera. Sa loob ng 3 linggo,
Unti-unting nagbago ang buhay ng pamilya Villanueva. Nabayaran ang atrasadong upa. Bumili sila ng maayos na pagkain. Nakabili ng bagong damit ang mga bata. Nagpagawa si Nestor ng sirang bubong na matagal na nilang pinaplano. Nag-imbento siya ng mga dahilan para sa kanyang mga kapitbahay. Sinabi niyang may padala ang isang kamag-anak nila mula sa ibang bansa. Pinaniwalaan sila ng ilan. Ngunit hindi lahat. Habang lumilipas ang mga araw, lumakas ang loob ni Nestor. Bumili siya ng second-hand na tricycle. Nagsimula siyang sumama sa mga inuman sa kanto kasama ang kanyang grupo ng mga kaibigan. At sa isang gabing puno ng alak at tawanan, hindi na napigilan ni Nestor ang kanyang dila. Nagsalita siya ng higit pa sa dapat. Ikinuwento niya sa kanyang mga kasama ang tungkol sa bag, kung paano ito naiwang basta na lamang ng pasahero, kung gaano kalaki ang halagang natagpuan niya sa loob. Pinilit niyang gawing biro ang buong kwento, ngunit ang mga salita ay nakalabas na at hindi na mababalik. Sa mga nakaupo sa paligid niya ng gabing iyon ay may isang lalaki na hindi regular na kasama ng grupo. Si Ricky Navarro, 32 taong gulang, ay kasama roon bilang kasamahan ng isa sa mga kaibigan ni Nestor. Hindi siya kilala ni Nestor bago ng gabing iyon. Dating nasalang si Ricky sa kaso ng pagnanakaw ilang taon bago ang insidente. Habang nag-uusap ang lahat at naglalasing, nakikinig lang si Ricky ng tahimik. Walang tawa, walang komento. Pagkatapos ng inuman, umuwi si Nestor na masaya at walang alalahanin. Si Ricky naman ay may ibang plano na sa isipan. Isang Lunes ng gabi, 3 linggo matapos ang inuman, natutulog na ang mga bata. Si Cora ay nasa kwarto. Si Nestor ay nasa sala, nanonood lamang ng TV. Bandang 11:00, biglang nasira ang pintuan ng sala. 2 lalaking nakatakip ang muka at armado ang pumasok ng walang tigil. Walang oras si Nestor para tumayo. Itinali ang kanyang mga kamay at itinapon sa sahig. Isang bagay lang ang sinabi ng isa sa mga lalaki. Hanapin ang pera. Hinalughog ang buong sala. Binuksan ang bawat drawer at cabinet. Pumunta sila sa kwarto at nang lumaban si Cora para protektahan ang kanyang mga anak, itinulak siya ng malakas sa pader. Natuklasan ng mga lalaki ang nakatagong pera sa loob ng lumang kahon sa ilalim ng kama. Nang subukan ni Nestor na tumayo at ipaglaban ang pera, tinamaan siya ng baril sa ulo ng paulit-ulit hanggang sa bumagsak siya sa sahig at hindi na gumagalaw. Tumakas ang mga lalaki sa dilim. Dinala si Nestor sa ospital. Nakaligtas siya, ngunit permanenteng nawalan ng paningin ang kanyang kaliwang mata dahil sa lakas ng mga hampas. Wala ni sentimo ang natira sa perang itinago niya. Mabilis kumilos ang mga investigador. Sa CCTV ng isang tindahan sa dulo ng kalsada, nakuha ang malinaw na larawan ng motorsiklong ginamit ng mga suspek. Nagbigay rin ng impormasyon ang mga kapitbahay na nakakita ng motorsiklong nakaparada ng matagal sa kalapit na eskinita bago pa mangyari ang insidente. Sa loob ng 5 araw, nahuli si Ricky Navarro sa isang operasyon sa katabing bayan. Kasama niya ang isa pang lalaki na natukoy bilang kasabwat. Sa harap ng mga ebidensya, kabilang ang baril na tumutugma sa sugat ni Nestor at ang fingerprints na nakuha sa loob ng bahay, inamin ni Ricky ang lahat. Ayon sa kanyang salaysay, narinig niya ang kwento ni Nestor ng gabing iyon sa inuman. Sapat na iyon para planuhan nila ang lahat. Hindi personal ang motibo, pera lang. Itinuon din ng mga investigador ang tanong sa panig ni Nestor. Sa ilalim ng batas, ang pagpapanatili ng pera na hindi sa iyo at pag-angkin dito ay maaaring kasuhan. Ngunit
pinili ng pamilya Cruz ang tunay na may-ari ng pera na huwag nang magsampa ng kaso laban kay Nestor. Dahil sa lahat ng naranasan niya at ng kanyang pamilya, itinuturing na ng pamilya Cruz na sapat na ang naibayad ni Nestor. Ngunit sa barangay, malinaw ang hatol ng mga tao. Hindi na muling tiningnan ng mga kapitbahay si Nestor ng parehong paraan matapos ang lahat. Ang tunay na may-ari ng bag ay natuklasan sa pamamagitan ng isang maliit na papel na natagpuan ng mga investigador sa pagitan ng mga envelope nang suriin nila ang mga recovered na gamit mula kay Ricky Navarro. Isang remittance slip mula sa isang money transfer center sa Batangas City. May nakasulat na pangalan ng tatanggap, si Maricor Cruz, kasama ang isang contact number. Nang tawagan ng mga investigador ang numero, agad na sumagot si Maricor. Nang magtanong ang mga pulis, ay nagsimula na rin siyang umiyak dahil matagal na rin niyang hinahanap ang nawawalang pera. Nang dumating siya sa himpilan at makita ang bag at ang mga envelope, kinilala niya agad ang lahat. Doon unti-unting nalaman ng mga investigador ang buong kwento sa likod ng pera. Si Maricor ay kumilos para sa kanyang kapatid na si Jonathan, isang OFW sa Riyadh. Sa loob ng 2 taon, inipon ni Jonathan ang bawat labis sa kanyang sahod para sa operasyon ng kanilang inang si Nanay Lydia na may malubhang sakit sa bato at kailangan ng transplant. Ang 1,000,000 at 70,000 ang buong halagang naipon para sa operasyon na nakatakda sa loob ng 3 linggo matapos mawala ang bag. Nang mawala ang pera, naantala ang operasyon ng halos 2 buwan habang naghahanap ng ibang paraan ang pamilya. Sa panahong iyon, lumala ang kondisyon ni Nanay Lydia. Naoperahan din si Nanay Lydia, ngunit mas humirap na ang kanyang paggaling dahil sa pagkadelay. Noong tumagal, lumabas ang hatol ng korte. Si Ricky Navarro ay napatunayang nagkasala sa kasong robbery with serious physical injuries at nasentensyahan ng 10 taon sa bilangguan. Ang kanyang kasabwat ay nakatanggap ng 6 na taon bilang kasabwat. Ang malaking bahagi ng perang nakuha ay ibinalik sa pamilya Cruz. Si Cora ay matagal na hindi nakatulog ng maayos pagkatapos ng lahat. Hindi siya lantarang nagalit kay Nestor. Nauunawaan niya ang kahirapan na siyang dahilan ng desisyon ng kanyang asawa. Ngunit sa bawat pagkakataong tumitingin siya sa kaliwang mata ni Nestor, naririnig pa rin niya sa kanyang isipan ang mga salitang sinabi niya ng gabing iyon sa hapagkainan. Hindi nakinig si Nestor at ang kabayaran ay hindi pera. Ang kabayaran ay isang bagay na hindi na kayang ibalik ng anumang halaga. Para sa barangay, ang nangyari sa pamilya Villanueva ay naging kwentong ikinukwento pa rin hanggang ngayon. Ang pera ng iba ay may pangalan, at ang pangalang iyon, maaga man o huli, ay palaging bumabalik para angkinin ang sa kanya.